Hi guys, andito tayo sa Green Belt sa Makati of course. Medyo matagal-tagal na kami hindi nakapunta rito. And it's nice to see na buhay na fully grown na lahat ng mga halaman, ng mga puno. Although marami naman puno dito, century old trees na hindi nila pinatumba noon. So na-retain yung beauty. Oh, ang ganda, di ba? So actually, sa totoo lang, maganda naman talaga ang Pilipinas. Hindi lang dahil maraming magnanakaw. Very beautiful country. Malas lang tayo na medyo corrupt talaga yung mga politiko dito. So I'll take you along dito sa Greenbelt. Meron lang kami dinner dito, lunch dito with the family. So ito ang Pilipinas, yung ever increasing divide between the rich and the poor, with the rich getting richer and the poor getting poorer, lalo na ngayon sa crisis. Kaya dapat we should mature up sa politika. Hindi pwede same na lang. It is about time that we start loving our country and supporting our country. Hindi yung mga politiko. And it is about time rin. Minsan naisipin mo mas marami pang nagagawa yung mga sa private sector, yung mga negosyante kaysa mga politiko. Kasi kung hayaan mo lang yung mga negosyante to do their business, mas lalago pa yung ekonomiya eh. Ang politiko wala nang ginawa kundi magnakaw eh. Tingnan nyo yung train, iisang train natin ngayon, hanggang ngayon iisang train network. Dapat yun mga 3, 4, 5, 10 train network connecting all over Metro Manila o Luzon. Parang sa abroad, meron train na sa taas, meron train sa baba, sa underground, meron train sa meron pala Station of the Cross dito, meron train sa above ground, over the streets. Tayo wala eh. Iisa lang talaga, iisa. So this is what we get. Kasalanan rin natin ito because una, sinasamba natin yung mga politiko. Buti sana kung mga politiko na malilinis, sinasamba natin yung mga politiko na marurumi. The most corrupt in the world. Corrupt na nga yung tatay, corrupt pa yung anak. Sana pag may scandal ang pamilya, sana shout out na natin yan sa politika. Kung nasangkot na sa katiwalian ang tatay, huwag na iboto yung anak. Pero tayo hindi. Binalik natin ang isang Marcos. Kahit pinagnakawan na tayo ni Ferdinand Marcos. Nung time niya, pinatay, tinorture at ni-rape rin mga 17,000 katao. Katapos eto na naman, same cycle na naman. Lumalakas sa survey na naman yung anak na naman ng isang magnanakaw at mamamatay tao.
30 30,000. So mas marami ng biktima. Ha? So saan tayo mapupulutan nito, ha? Wala eh. Wala talaga. Wala talaga mangyari sa atin. Tingnan nyo dito, oh. Parang nasa ibang mundo kayo eh. Parang nasa first world country kayo. At ganito rin, mas maganda pa nga ito sa nakikita ko sa Europe at saka sa kasing ganda sa Europe at saka US at saka Canada, Australia. Mas malaki pa nga yung mga malls natin. Pero yun lang, yung mga politiko, kailan kaya tayo mag-mature, ha? Same na lang ba tayo? Same na lang. Ay, nakaka-discourage naman. Hirap mahalin ng Pilipinas. Tingnan niyo, the fact na surviving pa rin ito mga mamahalin ng mga restaurants dito, malls, kasi dito pupunta yung mga mayaman, yung mga can afford, ha? So mayaman pa rin ang Pilipinas, yun lang, small percentage lang. Dito siguro rin napupunta yung mga mali-maleta, ha? ay this is how bad things are. Ang ganda, oh. Ito yung main kwan nila dito. Dati ang laki-laki nito, pero may forest pa dyan. Pero ngayon ginawa na pala ng kwan ng ginawa na ng mall. Saan? Okay, so dito na kami sa destination namin. So hanggang dito lang tayo with our morning reflection. Sige, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. I hope you enjoy the view, sharing this beautiful view lang. At the same time, syempre na sharing also the bad state of affairs in the country. Sana wala nang ginawa yung mga politiko, pareho sana ginagawa ng mga politiko sa abroad, day and night. Wala na silang ginawa kundi to think about the benefits and welfare of their people. Wala na silang ginawa kundi to crack their heads para isipin paano natin mapapabuti ang buhay ng tao na bumoto sa atin. Dito hindi eh. Pagpasok pa lang ng politika, iniisip na paano ako kumita. So kawawa talaga tayo. So I hope this serves as a lesson sa atin sa 2028. And if you like this view, if you like this reflection, please share this vlog to friends and relatives. Maging wise voter na tayo. Let's vote for the right candidate naman, please. Otherwise kawawa tayong lahat. We will all suffer. Okay? So hanggang dito muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next vlog.